Tahimik ang loob ng mamahaling sasakyan habang binabagtas nito ang mahabang driveway ng Monteverde Mansion. Hawak ni Arthur Monteverde ang kanyang puting tungkod. Ang mukha'y kalmado ngunit bakas ang pagod. Hindi siya nakakakita, ngunit alam ng lahat na kaya niyang makita ang kahinaan ng bawat tao sa paligid niya. "Sir Arthur, nandito na po tayo," mahinahong sabi ng driver. Tumanggo si Arthur. "Salamat." Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Sa loob ng mansyon, may isang babaheng nakatayo, nakakapit sa laylayan ng kanyang simpleng damit, halatang hindi sanay sa ganitong klasing lugar. Si Ethel. "Anak, ayusin mo ang postura mo," pabulong na saway ng kanyang ama, ang matagal ng family driver ng mga Monteverde. "Huwag kang kabahan." Ngunit, paano siya hindi kakabahan? Naroon sa harap niya ang lalaking balita ng lahat. Gwapo, mayaman, at bulag. Isang lalaking hindi niya kailanman pinangarap makilala, lalo pang mapalapit. "Siya ba yung babae?" tanong ni Arthur, diretsyo. "Oo po, sir," sagot ng ama ni Ethel. "Si Ethel po." Lumapit si Ethel, pilit kinakalma ang sarili. "Magandang hapon po, Sir Arthur." Tahimik si Arthur saglit. Inangat niya ang kamay, worrying hinihingi ang kamay ng babae. Nag-atubili si Ethel, ngunit inabot niya rin iyon. Sa unang dampi ng kanilang balat, may kakaibang kuryenteng dumaloy. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. "Malambot ang kamay mo," sabi ni Arthur. "Hindi ka sanay sa magaspang na trabaho." Napakunot ang noon ni Ethel. "Hindi po ba pwedeng maging anak ng driver at hindi sanay sa hirap?" Ngumiti si Arthur. "Matapang ka." Hindi natuwa si Ethel. Sa totoo lang, ayaw niya sa lalaking ito. Para sa kanya, si Arthur ay simbolo ng mundong kailanman ay hindi niya kinabibilangan. Isa pa, may laman na ang puso niya. Si Miguel. Sa labas ng mansyon, nakatanaw si Miguel. Ang lalaking lumaking kasama ni Ethel, ang lalaking ilang taon nang nanliligaw, at ang lalaking walang ibang pangarap kundi mapasaya siya. "Hindi ka bagay dyan," bulong niya sa sarili. "Hindi siya bagay sa'yo." Sa loob, muling nagsalita si Arthur. "Ethel, may gusto akong ialok sa'yo." "Ano po?" "Isang kasunduan, isang papel na magbabago ang buhay mo at ng pamilya mo." Nanikip ang dibdib ni Ethel. May masama siyang pakihamdam na ang araw na iyon ang simula ng isang trahedyang hindi na niya matatakasan. At sa malayo, may pusong unti-unting nadudurog, kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Hindi mapakali si Ethel habang nakaupo sa malamig at malapad na sofa sa loob ng Monteverde Mansion. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lugar na yon. Ang mga dingding ay puno ng mamahaling painting, ang sahig ay kumikinang sa linis, at ang katahimikan ay parang may bigat na dumadaganan sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, kalmado namang nakaupo si Arthur. Hawak ang kanyang tungkod, tuwid ang likod, at walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi niya nakikita ang kaba ni Ethel, ngunit ramdam niya ang panginginig ng kamay ng babae na nakapatong sa kanyang tuhod. "Hindi ka mapakali," wika ni Arthur. Tila normal lang ang obserbasyon. Nagulat si Ethel. Paano niyo po nasabi?" "Kapag kinakabahan ng isang tao, nag-iiba ang ritmo ng paghinga," sagot niya. "At ngayon, mabilis ang sayo." Napabuntong hininga si Ethel. Wala siyang lakas na itago pa ang nararamdaman. "Hindi po kasi ako sanay sa ganito, sa inyo, sa lahat ng ito." Tumanggo si Arthur. "Kaya nga kita pinatawag." Nanigas ang balikat ni Ethel. Tuon na yon, ang alok na binanggit ng lalaki kanina, ang kasunduang magbabago ang buhay niya at ng kanyang pamilya. "Diretsuhin ko na," sabi ni Arthur. "Kailangan ko ng isang babaeng magiging asawa ko." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ethel. Asawa? "Oh, isang kasalang papel lamang," dugtong ni Arthur, "walang pilitan sa damdamin, walang kailangang mahalin." Hindi makapaniwala si Ethel. "Bakit ako?"
Dahil ikaw ang anak ng taong pinagkakatiwalaan ko at dahil hindi ka kagandahan, namutla si Ethel. Masakit ang salita kahit totoo. Yun lang po bang dahilan? Hindi ka mukhang babaeng lalapit sa akin dahil sa pera o pangalan. Dagdag ni Arthur walang emosyon. Kailangan ko ng katahimikan, hindi komplikasyon. Tumayo si Ethel. Pasensya na po Sir Arthur pero hindi ako nabibili. Hindi kita binibili, sagot niya, kalmado pa rin. Tinutulungan kita. Tumahimik ang paligid. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Arthur. May sakit ang ama mo, bigla niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Ethel. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko ang lahat ng galaw ng mga taong nasa paligid ko, paliwanag ni Arthur. Kailangan ng operasyon ng ama mo. Mahal at hindi sapat ang kinikita ninyo. Nanghina ang tuhod ni Ethel. Totoo, itinatago nila iyon. Kahit kay Miguel, paano niya nalaman? Kung tatanggapin mo ang kasunduan, ako ang sasagot ng lahat ng gastusin. May bahay kayo, may seguridad, may kinabukasan. Tahimik na tumulo ang luha ni Ethel. Sa isip niya pumasok ang mukha ni Miguel. Ang lalaking laging nariyan, ang lalaking handang magsakripisyo kahit wala siyang maibigay. May mahal po akong iba, mahinang sabi niya. Tumahimik si Arthur, ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya ng bahagya. Alam ko. Kung ganon, bakit? Dahil hindi kita hihingan ng pagmamahal. Isang papel lang ito. Isang taon, pagkatapos malaya ka na. Isang taon ng pagpapanggap. Isang taon ng buhay sa mundong hindi niya gusto. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Miguel. Hawak ang sirang relo na isang niregalo ni Ethel sa kanya. Kanina pa siyang nag-aantay, may kung anong masamang pakiramdam na hindi maalis sa dibdib niya. Ethel, bulong niya. Sa loob, napaluhod si Ethel, hindi na napigilan ng pag-iiyak. Napakawalang hiya ko kung tatanggapin ko ito, sabi niya sa sarili. Hindi ka masamang tao, wika ni Arthur, marahang inilapag ang kamay sa ere tila naghahanap. Hindi sinasadya na hawakan niya ang kamay ni Ethel. Tumingala si Ethel sa lalaking hindi siya nakikita, ngunit tila mas malinaw pa ang pagkaunawa sa kanya kaysa kahit sino. Pag-iisipan ko po, mahinang sabi niya. Hindi kita pipilitin, pero tandaan mo, may mga pagkakataon na ang pag-ibig ay kailangang isantabi para sa mga taong mas mahalaga. Sa gabing iyon, umumi si Ethel na may mabigat na desisyon sa puso. At sa kabilang dulo ng kwento, may isang lalaking unti-unting tinutulak palayo kahit hindi pa niya alam na nagsisimula na ang kanyang pagkatalo. Hindi nakatulog si Ethel buong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang boses ni Arthur. Malamig, diretso, ngunit may kakaibang lambing na hindi niya maipaliwanag. Isang kasunduan, isang taon, walang pagmamahal. Pero kahit anong ikot ng mga salitang iyon sa utak niya, iisa pa rin ang bagsak. Kasal. Hindi ako pwede, bulong niya sa dilim. Sa kabilang kama, marahang umuubo ang kanyang ama. Sa bawat hikbi nito, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng realidad. Hindi sapat ang pagmamahal ni Miguel para bayaran ang operasyon. Hindi sapat ang pangako ng bukas kung walang katiyakan ng ngayon. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa talyer kung saan nagtatrabaho si Miguel. Nakatali ang buhok niya. Simple ang suot. Iyon ang bersyon ng sarili niya na mahal ng lalaki. Ethel, masayang bati ni Miguel nang makita siya. Maaga ka ha? Ngumiti siya, pilit. May sasabihin ako. Napansin agad ni Miguel ang kakaiba sa boses niya. Hinubad niya ang guwantes at inilapag ang mga gamit. Ano yun? Umupo sila sa lumang bangko sa gilid ng talyer. Amoy grasa at bakal ang paligid, ngunit dito palaging nakakaramdam ng seguridad si Ethel. May problema ba sa bahay? Tanong ni Miguel. Tumango siya. May alok sa akin si Sir Arthur. Nanigas ang mukha ni Miguel. Anong klaseng alok? Isang kasunduan. Sagot niya, hindi tumitingin. Pansamantalang lang. Ethel, mariing sabi ni Miguel. Anong klaseng kasunduan? Napapikit siya. Gusto niya akong pakasalan. Parang may sumabog sa dibdib ni Miguel. Tumayo siya agad. Ano? Hindi ko pa sinasagot. Mabilis na paliwanag ni Ethel.
At ayaw ko talaga. Lumapit si Miguel sa kanya, hawak ang mga balikat niya. Hindi mo kailanan yan. Ako ang bahala sa'yo, sa pamilya mo. Napangiti si Ethel ng mapait. Paano, Miguel? Tumahimik ang lalaki. Wala siyang maisagot dahil pareho nilang alam ang katotohanan. Ipaglalaban kita, kahit anong mangyari. Tumayo si Ethel at umatras ng isang hakbang. Ayokong ipaglaban mo ako laban sa isang mundong hindi mo kayang talunin. Masakit ang mga salitang iyon. Kita iyon sa mga mata ni Miguel, pero pinili pa rin niyang ngumiti. Kung dun ka magiging masaya, tatanggapin ko. Sabi, kahit halatang sinungaling. Hindi sumagot si Ethel dahil alam niyang hindi siya magiging masaya, pero maaaring mailagtas niya ang ama niya. Ilang araw ang lumipas at bumalik si Ethel sa mansyon. Tinanggap mo ba? Tanong ni Arthur agad. Opo, tatanggapin ko po ang kasunduan. Tahimik si Arthur sandali. Salamat. Hindi iyon ang salitang inaasahan niya. Akala niya'y maririnig niya ang utos o bawala. Ngunit, pasasalamat? May kondisyon ako. Dagdag ni Ethel. Makikinig ako. Hindi ako matutulog sa iisang kwarto ninyo at kapag umibig kayo sa iba, palalayain niyo ako agad. Ngumiti si Arthur. Makatarungan. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula ang pagsasama nila sa iisang bubong. Magkasama, ngunit magkalayo. Tahimik ang mga hapunan, walang tiginan, walang lambingan. Ngunit sa gabi, may kakaibang nangyayari. Natutunan ni Arthur ang tunog ng tawa ni Ethel, ang paraan ng paglakad niya, ang paghinga niya kapag naaalala. At si Ethel, kahit ayaw niya, ay unti-unting natututong humanga sa lalaki na hindi humihingi ng kahit ano, ngulit laging nandoon kapag kailangan niya. Isang gabi, nahulog ang libro ni Ethel sa sahig. Yumuko siya para pulutin, ngunit naunahan siya ni Arthur. Ang kamay nilang dalaway nagtagpo. Pasensya na, sabi nilang dalawa. Nanatili ang kamay nila sa isa't isa nang mas matagal kaysa nararapat. Mabilis na binawi ni Ethel ang kamay niya. Hindi dapat, sabi ni Arthur. Tama ka, hindi dapat. Ngunit sa unang pagkakataon, may bagay na silang pareho. Isang damdaming pilit nilang itinatanggi. At sa malayo, may pusong patuloy na umaasa kahit unti-unti nang nilalamon ang dilim. Hindi sanay si Miguel sa katahimikan na iniwan ni Ethel. Sa tuwing dadaan siya sa lumang kanto kung saan sila madalas magkwentuhan, sa tuwing maririnig niya ang tawa ng ibang babae, palagi niyang naiisip, dapat nandoon si Ethel. Dapat siya ang kausap niya. Dapat siya ang inuuwian. Ngunit ngayon, ang inuuwian ni Ethel ay isang mansyon na hindi niya kayang pasukin. Isang hapon, naglakas loob si Miguel na puntahan ang bahay ni na Ethel. Binuksan ng ama nito ang pinto. Bakas sa mukha ang pagod, ngunit may kakaibang ginhawa. Miguel, bati ng matanda. Pasok ka. Napansin agad ni Miguel ang pagbabago. May bagong gamot sa mesa, may bagong electric fan, at mas maaliwanas ang paligid. Kamusta na po kayo? Tanong niya. Mas maayos, sagot ng ama ni Ethel. May tumulong sa amin. Alam na ni Miguel kung sino. Nasaan po si Ethel? Pilit niyang tanong. Saglit na nag-atubili ang matanda. Sa mansyon. Parang sinaksak ang dibdib ni Miguel. Tumanggo na lang siya at nagpaalam. Sa labas, pinilit niyang huminga ng malalim, ngunit hindi sapat para pigilan ang sakit. Kinagabihan, nakaupo si Miguel sa gilid ng kalsada. Hawak ang cellphone niya. Matagal na niyang tinatay pang mensahe pero paulit-ulit ding binubura. Kumusta ka? Masaya ka ba? Mahal pa rin kita. Wala siyang ipinadala. Sa kabilang dako, tahimik ang hapunan sa Monteverde Mansion. Si Ethel ay nakaupo sa tapat ni Arthur, nakatuon ng tingin sa plato. Si Arthur naman ay marahang humihigop ng sabaw, tila may iniisip. Hindi ka pa rin sanay dito, wika ni Arthur. Hindi po, tapat na sagot ni Ethel. Parang nakikitira lang ako sa buhay ng iba. Hindi mo kailangang magpanggap, sagot niya.
Hindi kita binili para baguhin ka. Napatingin si Ethel sa kanya. Hindi niyo po ba ako hinuhusgahan? Hindi, sagot ni Arthur agad. Mas takot akong husgahan. Tumahimik sila. Ngunit sa katahimikan niyon, may unti-unting nabubuong pag-unawa. Ilang araw ang lumipas at dumating ang balitang kinatatakutan ni Miguel. Nakita niya sa social media ang engagement announcement ni na Arthur at Ethel. Walang mukha si Arthur sa litrato, ngunit malinaw ang singsing sa daliri ni Ethel. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang nakatitig sa screen. Ganito pala kasakit, bulong niya. Sinubukan niyang tawagan si Ethel. 1 beses, 2, 3. Walang sagot. Sa mansyon, nakita ni Ethel ang missed calls. Napaupo siya sa kama, hawak ang phone, umiiyak ng pahimik. Hindi ako pwede. Hindi na. Sa gabing iyon, umulan. Malakas. Parang nakikiramay sa pusong pinipilas ng katahimikan. Si Miguel ay nagpunta sa harap ng Monteverde Mansion. Basang-basa, nanginginig, ngunit matatag ang loob. Hindi siya pwedeng umalis nang hindi naririnig ang sagot. Lumabas si Ethel nang makita siya mula sa bintana. Miguel! Nanginginig niyang sabi. Bakit ka nandito? Para malaman kung talo na ba talaga ako o may laban pa. Hindi makasagot si Ethel. Tumulo ang luha niya. Kung masaya ka, aalis ako, dugtong ni Miguel. Pero kung hindi, lalaban pa rin ako. Sa di kalayuan, nakatayo si Arthur sa loob ng bahay, nakikinig. Hindi niya nakikita ang tagpo, gulit malinaw sa pandinig niya ang bawat salitang binitawan. At sa unang pagkakataon, may kirot na dumaan sa dibdib niya. Selos. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Ang alam niya lang, may isang lalaking handang isakripisyo ang lahat para kay Ethel. At sa gitna ng ulan, 3 puso ang unti-unting binabayo ng isang katotohanang wala pang handang tumanggap. Tahimik ang Monteverde Mansion tuwing hating gabi. Sa ganitong oras, mas malinaw kay Arthur ang mundo. Walang yabag na mga katulong, walang ingay ng sasakyan, walang pilit na ngiti. Sa dilim na matagal na niyang kinabubuhayan, natutunan niyang makinig sa mga bagay na hindi naririnig ng iba. At ngayong gabi, malinaw niyang naririnig ang paghinga ni Ethel. Hindi sila magkasama sa isang silid, ngunit magkatapat ang mga kwarto nila. Manipis ang pader, sapat para marinig ang bawat buntong hininga, bawat galaw na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ka pa rin tulog, wika ni Arthur mula sa kabilang pader, marahang kumakatok. Napaupo si Ethel sa kama. Opo. Gusto mo bang magtsaa? Alok niya. Hindi para mag-usap, para lang may kasama. Nagatubili si Ethel, ngunit bumangon pa rin siya at lumabas ng kwarto. Sa maliit na sala, nagharap sila. May pagitan ng mesa, may palitan ng katahimikan. Inihain ni Arthur ang 2 tasa ng tsaa, sanayang kilos kahit hindi nakakakita. Hindi ba kayo nalulungkot? Tanong ni Ethel bigla. Saglit na natahimik si Arthur. Matagal na akong natutong mamuhay mag-isa. Hindi ko po kayang ganun. Sanay akong may kausap, may inuuwian. Alam ni Arthur kung sino ang tinutukoy niya. Si Miguel. Tumanggo si Ethel. Mabait siya, tahimik, hindi ako pinipilit. Pero pinili mo pa rin akong pakasalan, sabi ni Arthur, walang panunumbat. Dahil wala akong pagpipilian, hindi dahil gusto ko. Masakit ang katotohanan iyon, kahit alam na ni Arthur. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang naging mausisa. Kung hindi mo ako pinili, bakit ka nananatili? Tanong niya. Napatingin si Ethel sa tasa ng tsaa. Dahil unti-unti ko pong nararamdaman na may mabuti kayo. Ngumiti si Arthur. Hindi iyon sapat na dahilan para mahalin ang isang tao. Alam ko, sagot niya agad.
Kaya nga po ako natatakot. Tahimik silang dalawa. Ngunit sa katahimikan, may mga damdaming pilit sumisigaw. Isang gabi, nadapa si Arthur sa hagdan. Mabilis na lumapit si Ethel at hinawak niya siya sa braso. "Ayos lang ba kayo?" Nag-aalalang tanong niya. "Hindi ako sanay na may humahawak sa akin ng ganito," sagot ni Arthur, marahan. "Maliban sa'yo." Nag-iinit ang pisngi ni Ethel. Mabilis niyang binitawan ang braso ng lalaki. "Pasensya na po. Huwag kang humingi ng paumanhi," sagot ni Arthur. "Hindi kasalanan ng maging maalaga." Sa mga gabing ganoon nagsimula ang lahat. Sa maliliit na sandali, sa tahimik na pag-aalala sa mga salitang hindi direktang sinasabi. Samantala, si Miguel ay lalong nilalamon ng lungkot. Sa maliit niyang kwarto, nagbukas siya ng lumang kahon. Mga litrato nila ni Ethel noong bata pa sila, mga sulat na hindi niya kailanman naibigay, at isang maliit na notebook. Isinulat niya roon ang mga salitang hindi niya masabi kay Ethel. "Kung masaya ka, pipiliin kong masaktan. Kung hindi ka babalik, pipiliin kong maghintay." Ngunit habang tumatagal, ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng takot. Takot na tuluyan na siyang mawala sa kwento ng babaeng mahal niya. Isang gabi, tumanggap si Miguel ng balita. Tuloy na ang kasal. Napaupo sa sahig si Miguel, nakatipik sa sahig. "Hanggang dito na lang pala ako," bulong niya. Sa mansyon, magkatabi sina Arthur at Ethel sa sala. Magkalapit, ngunit hindi magkahiwak. "May 1 taon pa tayo," wika ni Arthur. "Pagkatapos, magiging malaya ka." Ngunit sa boses niya, may lungkot na hindi niya kayang itago. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Ethel, ang lalaking hindi nakakakita ay unti-unti nang nakakaramdam. At sa bawat gabing tahimik, mas lalo lang nagiging maingay ang kanilang mga puso. Hindi planong mahalin ni Ethel si Arthur. Sa bawat umagang magkasabay silang kumakain ng almusal, sinasabi niya sa sarili na pansamantala lang ito. Sa bawat gabing magkalapit, ngunit hindi magkahawak, paulit-ulit niyang ipinapaalala na kasunduan lamang ang lahat. Ngunit may mga damdaming hindi sumusunod sa plano. Isang umaga, naabutan ni Ethel si Arthur sa hardin. Nakaupo ito sa ilalim ng punong mangga, walang tungkod, tila nakikinig sa huni ng mga ibon. "Hindi po ba kayo natatakot lumabas mag-isa?" tanong niya. "Mas takot akong manatili sa loob," sagot ni Arthur. "Kapag tahimik, mas malinaw ang isip." Umupo si Ethel sa tabi niya. Hindi niya namalayang masyado na pala siyang malapit. "Ano po ang naiisip niyo kapag tahimik?" tanong niya. "Kung ano ang tunog ng mundo," sagot ni Arthur. "At kung sino ang tunay na nariyan." Saglit siyang napangiti. "At sino po ang tunay na nariyan?" "Ang babaeng marunong makinig," sagot niya agad. Natahimik si Ethel. Hindi niya alam kung biro iyon o isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Lumipas ang mga araw, mas naging natural ang pagsasama nila. May tawanan na sa hapagkainan, may kwentuhan na sa sala, may mga sandaling pareho nilang nakakalimutan na nagsimula ang lahat sa isang kasunduan. Isang hapon, dumating ang balitang matagumpay na ang operasyon ng ama ni Ethel. Napaupo siya sa sahig, umiiyak. Ngayon, hindi na sa takot kundi sa ginhawa. Narinig ni Ethel ang kanyang paghikbi at agad siyang lumapit. "Anong nangyari?" "Okay na po si Papa," umiiyak na sabi niya. "Salamat po." Marahang inilapit ni Arthur ang kamay niya sa balikat ni Ethel. "Masaya ako para sa'yo." Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, hinayaan ni Ethel ang sarili niyang umiiyak sa harap niya. Sa unang pagkakataon, may taong hindi humihingi ng paliwanag, hindi naghahanap ng kapalit. At doon niya naramdaman. Nahuhulog na siya.
Kinabukasan, dumating si Miguel sa mansyon. May dalang maliit na bag at mabigat na loob. Hindi na niya kayang manatiling tahimik. Hinarap niya si Ethel sa may gate. "Kailangan kitang makausap." Nanginginig ang kamay ni Ethel. "Miguel, hindi pwede. Isang beses lang," pakiusap niya, "para makapagpaalam." Lumabas si Arthur, dala ang kanyang tungkod. Narinig niya ang boses ni Miguel at ang panginginig nito. "Pwede ba?" tanong ni Arthur kay Ethel. Tumanggo siya. "Saglit lang po." Sa labas ng gate, nagharap sina Ethel at Miguel. "Mahal pa rin kita," diretsyong sabi ni Miguel. "Kahit masakit." Napapikit si Ethel. "Miguel, may nagbago na." Ngumiti siya pilit. "Siya na." Hindi siya sumagot, ngunit sapat na ang katahimikan. "Kung siya ang nagpapasaya sa'yo, pipilitin kong tanggapin." Ngunit sa likod ng mga mata niya, may luha at kawasakan. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Arthur. Nakikinig, hindi nakikialam. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Miguel, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Pagbalik ni Ethel sa loob, tahimik silang dalawa ni Arthur. "Kung gusto mo pang umatras, pwede pa," bigla niyang sabi. Tumingin si Ethel sa kanya. Sa lalaking hindi niya nakikitang ngumiti, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang katapatan. "Hindi na po," sagot niya, halos pabulhong. Tahimik si Arthur. Marahan siyang ngumiti. Kung ganon, hindi na ito kasunduan. Sa sandaling iyon, tuluyang bumigay ang puso ni Ethel. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa awa, kundi sa lalaking hindi niya inaasahang mamahalin. At sa labas ng mansyon, may isang lalaking naglalakad palayo. Bit-bit ang pusong durog, ngunit ayaw bumitaw. Hindi kailanman hiniling ni Arthur na makita ang mukha ni Ethel. Sa mundong kinagisnan niya, sapat na ang tunog ng boses, ang ritmo ng paghinga, at ang paraan ng paghawak upang makilala ang isang tao. Ngunit kay Ethel, may kakaibang dahilan kung bakit ayaw niyang itanong. Takot siyang masira ang nabuo. Isang gabi, nawalan ng kuryente sa buong mansyon. Walang ilaw, walang generator. Taning kandila ang nagsilbing liwanag. At para kay Arthur, walang pinagkaiba. Ngunit kay Ethel, ito ang unang pagkakataong pareho silang nasa dilim. "Natatakot ka ba?" tanong ni Arthur, nakaupo sa sofa. "Hindi po," sagot ni Ethel. "Pero kakaiba." "Kakaiba dahil pareho na tayong hindi nakakakita?" tanong niya, may bahagyang ngiti sa boses. Tumanggo si Ethel kahit alam niyang hindi niya iyon makikita. Oo. Tahimik silang dalawa hanggang sa marinig ni Arthur ang paglipat ni Ethel palapit sa kanya. "Maaari ba kitang hawakan?" tanong niya. Napahinto si Ethel. "Bakit po?" "Para makasigurong nandyan ka. Sa mga sandaling ganito, mas malinaw ang mundo kapag may hawak kang totoo." Dahan-dahan inabot ni Ethel ang kamay ni Arthur. Sa pagkakataong iyon, walang kasunduan, walang obligasyon. Tanging dalawang taong naghahanap ng katiyakan sa isa't isa. Hindi nila agad binitiwan ng kamay ng bawat isa. "Alam mo," biglang sabi ni Arthur, "mahal kita." Nanikip ang dibdib ni Ethel. Hindi niya inaasahan, hindi niya napaghandaan. "Mahal kita kahit hindi kita nakakakita," dugtong niya. "At natatakot akong baka sa araw na makita kita, magbago ang lahat." Hindi napigilan ni Ethel ang luha. "Kung ganon, wag na po kayong maghanap ng liwanag." Tahimik si Arthur. "Hindi ako sigurado kung kaya kong manatining bulag habang buhay." Ilang linggo ang lumipas. Lalong tumibay ang ugnayan nila. Walang halikan, walang yakap na lampas sa hangganan, ngunit puno ng lambing ang bawat sandali. Isang umaga, dumatong ang balita. May posibilidad na muling makakakita si Arthur sa pamamagitan ng isang operasyon sa ibang bansa. Nabigla si Ethel. "Sigurado po ba kayo?" "Hindi, pero may tsansa." Nangngiti siya, pilit. "Masaya po ako para sa inyo." Ngunit sa loob niya, may takot na unti-unting sumisiksik. Paano kung sa araw na makita siya ni Arthur, hindi na siya piliin? Samantala,
Si Miguel ay tuluyang nilamon ng lungkot. Isang gabi, umupo siya sa tabing dagat. Doon kung saan unang umamin si Ether na may nararamdaman din siya noon. Hawak niya ang isang sobre, walang pangalan, ngunit malinaw ang laman. Kung sakaling dumating ang araw na hindi na ako kailangan, sana maalala niya na minahal ko siya ng buo. Sa mansyon, nagpaalam si Arthur kay Ethel. Babalik ako, pangako niya. At kapag bumalik ako, gusto kong makita ka. Hindi nakasagot si Ethel. Ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi niya alam kung may bukas pa. Sa pag-alis ni Arthur, may 3 pusong iniwang nakabitin sa dilim. At sa isang pagmamahalan walang mukha, ang liwanag ang magiging pinakamalupit na kalaban. Umalis si Arthur na may pangakong babalik. Ngunit iniwan niya si Ethel na may takot na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat araw na wala ang lalaki, mas lalong naging malinaw kay Ethel kung gaano kalaki ang puwang na iniwan nito sa kanyang mundo. Ang mansyon, na dating malamig at banyaga, ay tila mas tahimik ngayon, parang nawalan ng kaluluwa. Tuwing gabi, nakaupo siya sa parehong sofa kung saan sila unang naghawak ng kamay. Inaalala niya ang boses ni Arthur, ang paraan nitong magsalita. Hindi kailanman mapang-utos, laging may paggalang, laging may pag-aalinlangan na parang takot masaktan siya. Paano kung sa araw na makita niya ako, hindi na niya ako mahalin? Bulong niya sa sarili. Samantala, si Miguel ay hindi na makatulog. Sa maliit niyang kwarto, nakadikit sa pader ang kalendaryo. Minarkahan niya ang araw ng pag-alis ni Arthur. Araw-araw, binibilang niya ang pagitan ng pag-asa at pagkawala. Kung sakaling bumalik siya na nakakakita, bulong ni Miguel, hawak ang ulo. Ano na ang silbi ko? Hindi niya kinamuhian si Arthur. Ang kinamuhian niya ay ang sarili dahil kahit anong gawin niya, alam niyang kulang pa rin siya. Isang hapon, naglakas loob si Miguel na puntahan ang ama ni Ethel sa ospital. Miguel, mahina ang boses ng matanda. Salamat sa pagdalaw. Ngumiti siya, pilit. Kamusta na po kayo? Mas maayos na, sagot nito. Malaki ang utang namin kay Arthur. Parang sinakal ang lalamunan ni Miguel. Tumanggo na lang siya. Masaya si Ethel ngayon at yun ang mahalaga. Hindi na napigilan ni Miguel ang luha. Lumabas siya ng ospital na may mabigat na dibdib. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang tapos na ang laban bago pa man siya lumaban ng buo. Sa mansyon, dumating ang isang sulat para kay Ethel. Walang pangalan ang nagpadala. Huwag kang masyadong umasa. May mga lalaking nagmamahal lang hanggat hindi pa nila nakakakita ang katotohanan. Nanlamig ang kamay ni Ethel. Alam niya kung kanino galing yun. Kinagabihan, tumawag si Arthur mula sa ibang bansa. Kamusta ka? Tanong niya. Ayos lang po, sagot ni Ethel. Pilit na masigla. Tahimik sandali si Arthur. Natatakot ka? Hindi siya sumagot. Ngunit tumulo ang luha niya. Ethel, marahan niyang sabi, kung sakaling magbago ang lahat, gusto kong malaman mo na totoo ang naramdaman ko. Mas lalo siyang umiyak. Pangako niyo po ba na babalik kayo? Oo, sagot niya agad. Kahit anong mangyari. Pagkatapos ng tawag, umupo si Ethel sa sahig, hawak ang telepono. Hindi niya alam kung ang takot ba niya ay dahil sa posibilidad na hindi siya mahalin o dahil sa posibilidad na si Miguel ang tuluyang mawala. Sa kabilang dulo ng lungsod, nag-iisa si Miguel sa lumang talyer. Kinuha niya ang notebook na matagal niyang tinatago. Kung sakaling piliin ka niya, pipiliin kong mawala ng tahimik. Isinara niya ang notebook, nanginginig ang kamay. Sa mga susunod na araw, unti-unting lumayo si Miguel sa lahat, sa mga kaibigan, sa trabaho, sa mundong dati niyang kinabibilangan. Tahimik ang kanyang selos, ngunit bawat araw ay may bahaging namamatay sa loob niya.
At sa pagitan ng dalawang lalaking parehong nagmamahal kay Ethel, isa ang umaasang makakita. Isa ang unti-unting nawawala sa liwanag. Hindi pa alam ni Ethel, ngunit ang selos na tahimik ay pinakamapanganib sa lahat. Bumalik si Arthur sa Pilipinas sa isang umagang maulap. Hindi niya agad sinabi kay Ethel ang buong katotohanan na unti-unti nang bumabalik ang liwanag sa kanyang mundo. Hindi pa malinaw ang lahat, pero may mga aninong sumusulpot, may mga hugis na nagsisimbolang magkaanyo. Hindi pa muka, hindi pa detalye, ngunit sapat para guluhin ang katahimikan ng puso niya. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik, magkasabay silang kumain ni Ethel sa sala. "Kumusta ang biyahe niyo?" tanong ni Ethel. "Mahaba," sagot ni Arthur, at puno ng isipin. Ramdam ni Ethel ang bigat sa boses niya. "May masama po bang balita?" "May totoo," sagot niya, "at kailangan ko nang aminin." Nanikip ang dibdib ni Ethel. Umupo siya ng mas tuwid. "Ano po iyon?" Huminga ng malalim si Arthur. "May tsansa na makakita ako." Nanahimik ang buong paligid. Parang huminto ang oras. "Ibig sabihin po," mahina niyang sabi. "Oo," tugon ni Arthur. "Hindi pa mayon, hindi pa buo, pero darating ang araw." Pinilit ngumiti ni Ethel. "Masaya po ako para sa inyo." Ngunit hindi niya napigilan ang panginginig ng kamay niya. Napansin ito ni Arthur. "Ethel," sabi niya, marahan ngunit diretsyo. "May isang bagay pa." Tumahimik siya sandali, parang nag-aalangan. Isang bagay na bihira sa kanya. "Mahal kita," pag-amin niya. Hindi bilang asawa sa papel, hindi bilang obligasyon, bilang ikaw. Tumulo ang luha ni Ethel. "Arthur!" "Hindi kita hinihiling na manatili," dugtong niya. "Kung sa araw na makita kita at magbago ang nararamdaman ko, ako ang lalayo. Hindi ikaw." Mas lalong umiyak si Ethel. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Arthur. "Hindi ko po alam kung paano ipaglaban ang isang pag-ibig na baka maglaho, pero totoo rin ang nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, wala nang kasunduan, wala nang takot. May dalawang pusong umamin, kahit hindi sigurado ang bukas." Samantala, si Miguel ay nasa gilid ng tulay. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng sasakyan ang nagbibigay liwanag sa dilim. Hawak niya ang ombre, ang sulat na ilang gabi niyang isinulat at binura, isinulat at muling pinunit hanggang sa tuluyan niya nang tapusin. "Ethel, hindi kita sinisisi. Mahal kita kahit hindi mo ako pinili. Kung sakaling may kulang sa akin, sana ibigay iyon ng mundong pinili mo." Nilagdaan niya ang sulat. Kasama ang isang dokumento, lahat ng naipon niya sa loob ng maraming taon. Maliit na halaga para sa isang bilyonaryo, ngunit buong buhay para sa isang tulad niya. Sa mansyon, hindi mapakali si Ethel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kaba sa dibdib niya na parang may mangyayaring hindi na niya mababawi. Tinawagan niya si Miguel. Walang sagot. "Miguel?" bulong niya. Sa tulay, ipinikit ni Miguel ang mga mata. "Paalam," sabi niya sa hangin, at sa sandaling iyon may isang pag-amin na binuo ng pag-ibig at isang desisyon na isinilang mula sa pagkawala. Hindi pa alam ni Ethel at Arthur, ngunit ang gabing iyon ang huling gabi na buo pa ang kanilang mundo. Madaling araw nang tumunog ang telepono ni Ethel. Isang tawag na hindi niya inaasahan. Isang tunog nga agad nagpatayo sa balahibo ng kanyang balat. "Miss Ethel?" Maingat na tanong ng boses sa kabilang linya. "Kami po ay mula sa pulisya." Parang gumuho ang mundo niya bago pa man banggitin ang pangalan. "May nangyari po kay Miguel." Hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Napaupo siya sa sahig, hawak ang telepono, habang ang luha ay tuloy-tuloy na umaagos. Sa loob ng ilang segundo nawala ang lahat ng tunog, ang mansyon, ang mundo, ang hinaharap. "Miguel!" pabulong niyang sambit. Dumating si Arthur sa sala.
Dala ang tungkod, halatang nag-aalala. Anong nangyari? Hindi agad nakasagot si Ethel. Naninginig ang buong katawan niya habang iniaabot ang telepono. Binaba ni Arthur ang tawag. Tahimik siya sandali. Isang katahimikan mas mabigat kaysa sigaw. Pupunta tayo roon, sabi niya. Hindi iyon utos. Isang desisyon iyong magkasama nilang haharapin. Sa ospital, malamig ang ilaw. Maputi ang dingding. At sa gitna ng katahimikan, nandoon ang katawan ni Miguel. Payapa ang mukha, parang natutulog lamang. Nahagulhol si Ethel. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng lalaking minsang naging buong mundo niya. Pasensya na. Paulit-ulit niyang bulong. Hindi ko sinasadya. Nakatayo si Arthur sa di kalayuan. Hindi niya nakikita ang tagpo, ngunit ramdam niya ang bawat hikbi ni Ethel. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagkahiging dahilan ng pagkawala ng isang buhay. Dumating sa isang pulis at inabot kay Arthur ang isang sobre. Para po sa inyo. Nanigas si Arthur. Para sa akin? Opo, may iniwan po siyang sulat. Binuksan ni Arthur ang sobre. Naninginig ang kamay niya habang binabasa. Dahan-dahan, salita bawat salita. Arthur, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, pinili ka niya. Huwag mo siyang saktan. Huwag mong gawing dahilan ng pagsisisi. Ang konting naipon ko ay wala nang silbi sa akin. Ibigay mo iyon kanya o sa sino mang kailangan. Hindi ako galit. Pagod lang. Hindi na natapos ni Arthur ang pagbasa. Bumagsak ang sobre mula sa kamay niya. Sa sandaling iyon, hindi siya bilyonaryo, hindi siya makapangyarihan. Isa lang siyang lalaking may hawak na sulap ng isang lalaking natalo ng pag-ibig. Kasalanan ko, mahina niyang sabi. Napalingon si Ethel. Hindi! Kung hindi ako dumating sa buhay mo, huwag! Putol niya, iniiyak. Huwag mo ring saktan ang sarili mo. Tahimik silang dalawa. Walang salitang kayang magpatawad sa pagkawala. Ilang araw ang lumipas. Inilibing si Miguel sa isang payapang libingan. Walang marangyang bulaklak, walang engrandeng seremonya. Tanging ilang taong tunay na nakakilala sa kanya. Sa huling sandali, iniwan ni Ethel ang isang sulat sa ibabaw ng lupa. Miguel, minahal kita, at hanggang buhay kong dadalhin ang bahaging ikaw. Pag-uwi nila sa mansyon, tila nag-iba ang lahat. Ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito ay puno ng multo. Sa loob ng kwarto, nag-iisa si Arthur. Hawak niya ang sulat ni Miguel. Paulit-ulit binabasa, paulit-ulit sinasaktan ng sarili sa bawat salita. Hindi ko hiniling ang ganitong kapalit, bulong niya. Sa labas ng pinto, narinig iyon ni Ethel. Napasandal siya sa pader nang iiyak ng tahimik. Ang pag-ibig na inakala nilang magliligtas sa kanila ay siya ring naging dahilan ng isang wakas. At sa gabing iyon, may isang katotohanang malinaw. Walang nananalong pag-ibig kapag may naiwan sa hukay. Hindi agad binasa ni Arthur ang buong liham ni Miguel. Ilang araw itong nanatiling nakatupi sa bulsa ng kanyang Amerikana. Parang isang sugat na ayaw niyang galawin dahil alam niyang sa oras na buksan niya ito ng buo, may mas malalim pang sakit na lalabas. Sa mansyon, naging estranghero ang katahimikan. Hindi na tulad ng dati ang mga umaga. Hindi na sabay ang almusal. Hindi na nagkakasalubong ang mga tinig sa sala. Si Ethel ay madalas nakakulong sa kwarto habang si Arthur ay palaging nasa opisina. Pilit nilulunod ang isip sa trabaho. Ngunit kahit gaano siya kaabala, hindi siya tinantanan ng konsensya.
Isang gabi, hindi na nakatiis si Arthur. Umupo siya sa mesa, binuksan ang ilaw at marahang inilabas ang liham. Muli niya itong binasa, ngayon hanggang dulo. Kung sakaling dumating ang araw na makita mo siya at hindi mo siya piliin, ako na ang unang mawawala. Hindi kita sinisisi, ang pag-ibig ay hindi patas. Napahawak si Arthur sa dibdib, parang may humigpit na lubid sa puso niya. Hindi ko siya pinilit, bulong niya, pero hindi rin ako umatras. Sa kabilang kwarto, gising si Ethel. Nakatingin siya sa kisame, paulit-ulit bumabalik sa alaala ang mukha ni Miguel, ang huling ngiti, ang huling titig, ang mga salitang hindi niya naibalik. Kung masaya ka, aalis ako. Ngunit hindi siya naging masaya. Kinabukasan, nagkasalubong sila ni Arthur sa sala. Pareho silang huminto, parang parehong nagdadalawang isip kung lalapit o lalayo. "Kumain ka na ba?" Talong ni Arthur, pilit na normal. "Opo," sagot ni Ethel, malamig. Tahimik ang sumunod na sandali, parang may salitang gustong lumabas pero walang lakas ng loob. "Ethel," sabi ni Arthur sa wakas, "may kailangan akong sabihin." Umupo sila sa sofa, may pagitan na mas malayo kaysa dati. Buong gabi kong binasa ang liham ni Miguel at ngayon ko lang naintindihan, hindi lang siya nawalan ng pag-asa. Pinili niyang ibigay ang huli niyang lakas para protektahan ka. Napayuko si Ethel, hindi ko hiningi iyon. "Alam ko," sagot ni Arthur, "pero dala ko ngayon ang bigat na iniiwan niya." Tumulo ang luha ni Ethel. Araw-araw kong iniisip kung may nagawa pa ako. May mga tanong na walang sagot at may mga sagot na hindi na magpapagaling. Tumayo si Arthur parang may pasyang nabuo. Kailangan kong lumayo muna. Nanlaki ang mga mata ni Ethel. Lumayo. Hindi para parusahan ka, paliwanag niya, kundi para hindi ko magamit ang awa bilang kapalit ng pag-ibig. Tahimik si Ethel. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang tama si Arthur, ngunit masakit pa rin. "Kung mananatili ka," dugtong ni Arthur, "baka pareho tayong mabuhay sa utang na hindi natin kayang bayaran." Tumayo rin si Ethel, "Kung aalis kayo, huwag niyo akong balikan dahil sa konsensya." Tumanggo si Arthur, "Pangako." Sa gabing yun, umalis si Arthur ng mansyon, dala ang liham, ang bigat at ang unti-unting bumabalik na liwanag sa kanyang mga mata. At si Ethel, naiiwan sa bahay na puno ng alaala, napagtanto ang isang masakit na katotohanan. May mga pag-ibig na hindi nasisira dahil sa kakulangan, kundi dahil sa sobra-sobrang sakit. Sa di kalayuan, sa isang mundo na unti-unting nagiging maliwanag kay Arthur, isang tanong ang paulit-ulit na umuukilkil sa kanya. Kapag nakita ko siya, karapat-dapat pa ba akong manatili? Umalis si Arthur nang walang ingay, walang pamamaalam na mahaba, walang yakap, walang huling pangako. Tanging ang tunog ng pintong dahan-dahang nagsara at kasabay nito, ang pakiramdam na may bahagi ng buhay ni Ethel ang tuluyang nawala. Sa unang umaga nawala si Arthur, nagising si Ethel sa katahimikang masakit pakinggan. Walang mahinang yabag ng tungkod sa sahig. Wala ang boses na palaging nagtatanong kung kumain na ba siya. Wala ang presensyang kahit hindi nakikita. Ramdam niya palagi. "Ganito palang mag-isa," bulong niya. Pinilit niyang bumangon. Pinilit niyang maging normal, ngulit bawat sulok ng mansyon ay may alaala. Ang upuan kung saan sila unang nag-usap ng seryoso, ang kusinang pinagtimplahan nila ng tsaa sa gitna ng gabi, ang hardin kung saan unang umamin si Arthur na mahal niya siya. Hindi niya kinaya. Ilang linggo matapos ang libing ni Miguel, nagdesisyon si Ethel na umalis sa mansyon. Bumalik siya sa dati nilang bahay, ang maliit mulit pamilyar, ang lugar na puno ng alaala ni Miguel at ng kanyang pamilya. "Nandito ka na ulit," sabi ng ama niya, mahina ngulit may ngiti. "Opo pa," sagot niya, pilit na matatag. Sinubukan niya magtrabaho,
Maging assistant sa maliit na opisina, magtinda sa palengke, kahit ano, para hindi mag-isip. Ngunit sa bawat sandaling may katahimikan, bumabalik ang tanong. Kung hindi ako pumasok sa mundo ni Arthur, buhay pa kaya si Miguel? Samantala, si Arthur ay nasa ibang bansa, sa isang ospital na puno ng puting ilaw at amoy antiseptic. Araw-araw, sinusubukan ng mga doktor ang kanyang paningin. Unti-unti, nagkakaroon ng hugis ang mundo. Mga anino, mga kulay, mga galaw. May progreso, sabi ng doktor isang araw. Pero hindi natin masasabi kung kailan magiging malinaw. Tumanggo si Arthur. Ngulit sa bawat pagliwanag ng mundo niya, may isang bagay na mas lalong lumalabo. Si Ethel. Sa mga gabing nag-iisa siya sa silid ng ospital, pinabasa niya ang liham ni Miguel, paulit-ulit, hanggang sa kabisado na niya ang bawat salita. Huwag mong siyang gawing dahilan ng pagsisisi. Sinusubukan ko, pero paano? Bulong niya sa sarili. Sa Pilipinas, nagpunta si Ethel sa puntod ni Miguel isang hapon. Umupo siya sa harap ng lapida, dalang isang maliit na bulaklak. Pasensya na, mahinang sabi niya. Kung may isa man sa aming tatlo ang dapat magdusa, sana ako na lang. Humangin. Parang may sagot, pero wala siyang narinig. Pag-uwi niya, may liham na naghihintay sa mesa. Walang pangalan, walang return address. Ethel, kung sakaling makabalik ako, huwag mo nga akong hintayin. Hindi ko alam kung ang liwanag ay magpapabuti sa akin o maglalayo sa'yo. Nanginig ang kamay ni Ethel. Kilala niya ang sulat kamay. Arthur? Bulong niya. Doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Minsan, ang paglayo ay hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sobra itong nasasaktan. At sa gabing yon, natulog si Ethel na may bagong desisyon sa puso. Kung babalik man si Arthur, hindi na si Ethel ang hahabol dahil may mamagabaeng kailangang matutong piliin ang sarili, kahit mahal pa nilang lalaking iniwan sila sa dilim. Dumating ang araw na kinatatakutan at inaasam ni Arthur. Isang umaga, habang nakaupo siya sa loob ng puting silid ng ospital, inalis ng doktor ang takip sa kanyang mga mata. Hindi agad malinaw ang lahat, parang basag na salamin ang mundo, puno ng liwanag na masakit sa ulo, mga hugis na nagbabanggaan. Dahan-dahan, sabi ng doktor, huwag niyong pilitin. Ngulit kahit masakit, ngumiti si Arthur. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakakita siya. Hindi pa malinaw ang mga detalye, ngunit nakita niya ang liwanag ng bintana, ang anino ng mga tao, ang sariling kamay niyang nanginginig. At kasabay ng pagliwanag ng mundo, may isang pangalang kusang pumasok sa isip niya. Ethel. Ngunit sa mga sumunod na araw, habang unti-unting luminaw ang paningin niya, unti-unti ring nagbago ang mga inaasahan niya. Nakita niya ang sarili niya sa salamin, ang lalaking matagal nang hinangaan ng mundo, ang lalaking gwapo, makapangyarihan at hinahabol ng maraming babae. At sa bawat sulyap, may tanong na paulit-ulit bumabalik. Ito ba ang lalaking mamahalin ng isang simpleng babaeng tulad ni Ethel? O ito ang lalaking dapat pumili ng kauri niya? Isang hapon, dinalaw siya ng kanyang ina, unang beses matapos ang mahabang panahon. Anak, sabi nito, hawak ang kamay niya. Ngayon na nakakakita ka na, pwede ka nang magsimulang muli. Muli saan? Tanong ni Arthur. Sa mundong nararapat sa'yo, sagot ng ina. Hindi sa utang na emosyon na hindi mo naman hiniling. Sa mga salitang iyon, may binhing itinanim. Sa Pilipinas, abala si Ethel sa bagong trabaho, assistant sa maliit na accounting firm. Tahimik ang buhay niya. Walang luho, walang drama. Ngunit gabi-gabi, may bahagi ng puso niyang naghihintay pa rin. Isang araw, may balitang kumalat na bumalik na raw ang paningin ni Arthur Monteverde. Namlamig ang kamay ni Ethel habang hawak ang cellphone. Gusto niyang maging masaya, gusto niyang magdasal, ngulit mas malakas ang takot. Masaya ako para sa kanya, kahit hindi na ako ang kasama. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Arthur sa bansa. Ngayon, may malinaw na paningin at mas malinaw na mga pamantayan.
Sa isang charity event ng Monteverde Foundation, unang beses niyang nasilayan ng mundong dati tunog lamang. Mga babaeng magaganda, elegante, bihis sa mamahaling damit. At sa gitna nila, may isang babaeng tumayo sa tabi niya. Si Bianca. Tangkad, makinis, perpektong ngiti. "Welcome back, Arthur," sabi nito. Ngumiti si Arthur. Sa unang pagkakataon may nakita siyang babaeng akma sa mundong dinagalawan niya ngayon. Samantala, sa maliit na opisina kung saan nagtatrabaho si Ethel, narinig niya ang balita. May girlfriend na raw si Arthur Monteverde. Ang ganda raw. Parang may humaplos na malamig sa puso ni Ethel. Umupo siya ng dahan-dahan, pilit humihinga. Okay lang, ganito naman talaga. Ngunit sa gabing iyon, umiyak siya. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil sa wakas, nakita na siya at hindi siya ang pinili. At sa isang lalaking muling nakakita, may isang babaeng unti-unting nawawala sa alaala. Habang may isa namang babaeng pinili dahil sa liwanag, hindi sa lalim. Ngunit hindi alam ni Arthur, ang liwanag na hinahanap niya, ang siya ring magbubunyag ng pinakamalaking pagsisisi ng kanyang buhay. Hindi agad hinanap ni Arthur si Ethel. Sa mga unang linggo ng kanyang pagbabalik, abala siya sa mga pulong, mga imbitasyon at mga taong matagal nang naghihintay na muli siyang makita. Ngayon na malinaw na ang mundo, parang gusto niyang patunayan sa sarili at sa iba na karapat-dapat siyang mabuhay sa liwanag na iyon. At sa liwanag na iyon, wala si Ethel. Si Bianca ang laging nasa tabi niya, elegante, mahusay magsalita, alam ang galaw ng mundong ginagalawan ni Arthur. Sa bawat event, sa bawat litrato, bagay sila. At sa bawat papuri ng mga tao, unti-unting natatabunan ang katahimikang minsang minahal ni Arthur. "Masaya ka ba?" Minsang tanong ni Bianca habang nasa sasakyan sila. Saglit na natahimik si Arthur. "Oo," sagot niya, kahit hindi sigurado kung kanino niya iyon sinasabi. Samantala, si Ethel ay pilit binubuo ang sarili. Araw-araw, gigising siya ng maaga, maghahanda para sa trabaho, at uuwi ng pagod, hindi para takasan ng lungkot, kundi para masanay sa kawalan. Isang gabi, dumaan siya sa harap ng isang malaking billboard. Mukha ni Arthur, malinaw. Gumingiti. Monteverde, a vision for the future. Napahinto si Ethel, tinitigan niya ang lalaking minsang minahal siya nang hindi siya nakikita. Ngayon, nakikita mo na ang lahat. At wala na ako roon. Hindi niya alam na sa parehong sandali, may isang alaala ang biglang sumagi sa isip ni Arthur. Habang nakatingin siya sa salamin ng kanyang opisina, may isang babaeng pumasok sa alaala niya. Nakaupo sa hardin, tahimik, nakikinig sa mga ibon, walang ayos ang buhok, walang kolorete, ngulit may kapayapaan na hindi niya makita sa kahit kanino. Ethel. Napailing siya. Tapos na iyon, sabi niya sa sarili. Ngunit ang konsensya ay hindi basta pinapatahimik. Isang araw, nagpunta si Arthur sa lumang mansyon, ang dating tahanan ng mga alaala nila ni Ethel. Tahimik ito. Walang tawa, walang tunog ng tasa sa gabi. "Sir, babalik po ba si Miss Ethel?" Tumigil si Arthur. Hindi na. Ngulit sa loob niya, may tanong na ayaw tumahimik. O ako ang hindi na babalik? Sa bahay ni Ethel, tahimik ang hapunan. Nakaupo siya sa mesa kasama ang ama, pilit na nangumiti. "Mas okay ka na ba?" tanong ng ama. "Opo. Natuto na po ako." Ngunit sa gabi, binuksan niya ang lumang kahon, ang kahon ng mga alaala. Naandoon ang maliit na tasa ng tsaa, ang panyo na minsang ibinigay ni Arthur, at isang lumang voicemail. Pinatugtog niya iyon. "Ethel, huwag kang matakot. Kahit hindi kita makita, alam kong ikaw ang pipiliin ko." Napatakip siya sa bibig, pigil ang hikbi. Sa kabilang dakakon ng lungsod, nasa isang dinner si Arthur kasama ni Bianca at ilang investors. May tawanan, may musika, may liwanag.
Ngunit sa gitna ng kasiyahan, biglang tumahimik ang mundo niya. Hindi niya naririnig ang boses ni Bianca. Hindi niya nararamdaman ng saya. Ang naririnig lang niya ang boses ng babaeng iniwan niya. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang muli siyang makakita, napagtanto ni Arthur ang isang mapait na katotohanan. Ang babaeng hindi niya pinili, ang siya palang tanging nakakita sa kanya noong siya'y bulag pa. Hindi na napapakali si Arthur. Sa gitna ng gabi, habang tahimik ang buong mansyon, naglalakad siya sa hardin, ang lugar na minsang naging kanlungan ng mga salitang hindi kailangang makita. Ngayon, malinaw na sa kanya ang bawat dahon, bawat bulaklak, ngunit sa kabila ng lahat ng kulay, wala roon ang kapayapaang hinahanap niya. Kinuha niya ang cellphone. Matagal niyang tinitigan ang pangalan ni Ethel sa contact list. Ilang beses na niyang gustong burahin, ngunit hindi niya magawa. Sa wakas, pinindot niya ang tawag. Isang ring, 2, 3. Hello? Mahinang boses ni Ethel. Napapikit si Arthur. Ako ito. Tahimik ang kabilang linya. Parang may biglang humawak sa dibdib ni Ethel. Bakit ka tumawag? Tanong niya, kalmado ngunit may distansya. Gusto kitang makita. Sagot ni Arthur, kahit sandali lang. May habang katahimikan. Para saan? Tanong niya, para sabihin mo ulit na hindi mo ako pinili? Tumama ang mga salita sa dibdib ni Arthur. Para humingi ng tawad, sabi niya, at para aminin na nakamali ako. Hindi agad sumangot si Ethel. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Sige, pero isang beses lang. Nakita sila sa isang maliit na cafe. Hindi mamahalin, hindi matao. Nang pumasok si Arthur, agad niyang nakita si Ethel. Mas payat, mas tahimik, ngunit may kakaibang lakas sa mga mata nito. Ngayon lang niya tunay na nakita si Ethel. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Hindi ako nagpunta para sa'yo. Sagot ni Ethel, ginawa ko ito para sa sarili ko. Tumanggo si Arthur. Alam ko. Humigop siya ng kape, nanginginig ang kamay. Noong bulag ako, minahal kita dahil sa boses mo, sa katahimikan mo, sa paraan mong pag-unawa sa akin. Pero nang makakita ako, natakot ka, na baka hindi ako sapat sa mundong gusto mo. Hindi na siya tumanggi. Oo, masakit ang katahimikan sa pagitan nila. May girlfriend ka na? Hindi tanong. Katotohanan. Oo, sagot ni Arthur. Pero hindi ako masaya. Ngumiti si Ethel. Hindi masaya, kundi buo. Hindi sapat na mahal mo ako. Kailangan mo ring piliin ako. Tumayo siya. At pinili mo na. Hinawakan ni Arthur ang kamay niya. Ethel, kung pwede lang ibalik. Hindi lahat ng huli ay may balikan. Sagot niya. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya. May mga sugat na gumagaling lang kapag tinigil mo na ang paghawak. Napayuko si Arthur. Sa ulang pagkakataon, wala siyang masabi. Bago umalis si Ethel, tumingin siya kay Arthur. Salamat sa pagmamahal noon, pero hindi na ako babalik sa taong pinili akong iwan. At umalis siya. Naiwan si Arthur sa cafe. Nakaupo, malinaw ang paningin, ngunit mas bulag kaysa dati. Sa labas, huminga ng malalim si Ethel. May luha sa mata pero tuwid ang likod. Ito ng wakas, sabi niya sa sarili. Hindi ako ang iniwan, ako ang umalis. Ngunit hindi alam ng dalawa, may isang liham na matagal nang nakatago sa isang lumang vault. Isang liham ni Miguel na hindi pa nabubuksan. At ang liham na iyon ang muling yayanig sa buhay ni Arthur at sa desisyon na akala nilang tapos na. Hindi sinasadya ang pagkakatuklas ng liham. Sa isang hapon na puno ng papeles at lumang alaala, pinabuksan ni Arthur ang pribadong vault ng kanilang pamilya, ang lagale ng mga dokumentong bihirang galawin. Naghahanap siya ng kontrata, ngunit isang sobre ang nahulog sa sahig. Luma ang papel, kupas ang tinta, at sa harap nito, may pamilyar na pangalan. Miguel Reyes. Nanikip ang dibdib ni Arthur. Bakit ngayon? Bulong niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Naninginig ang kamay niya habang binabasa ang unang linya.
Arthur, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huminto siya. Napaupo. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi ito liham ng paninisi. Liham ito ng pagpapaalam. Matagal na kitang kinainggitan. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil minahal ka ni Ethel nang hindi ka pa nakakakita. Pumikit si Arthur. Alam kong darating ang araw na makakakita ka at alam ko rin kapag dumating iyon, baka hindi na ako manalo. Kung sakaling piliin ka niya, hiling ko lang, huwag mo siyang saktan. Napahigpit ni Arthur ang papel. Kung sakaling hindi mo siya piliin, huwag mo ring gawing dahilan ng mundo mo para maliitin siya. Si Ethel ang uri ng babaeng bihira. Hindi siya marunong humiling para sa sarili. Sa huling bahagi ng liham, may isang desisyong tuluyang yumanig kay Arthur. Ipinauubaya ko sa iyo ang lahat ng ipon ko. Hindi dahil may utang ako sa iyo, kundi dahil gusto kong siguraduhin na anumang piliin mo, may kakayahan kang itama ang mali. Kung sakaling saktan mo siya, ang pera kong ito ay magiging multo sa konsensya mo. Hindi na napigilan ni Arthur ang luha. Patawad, paulit-ulit niyang bulong, patawad! Sa parehong araw, tinawagan niya ang abogado. I-donate ang pera ni Miguel, maraing na utos niya, sa scholarship fund, sa pangalan niya. Pagkatapos may isa pa siyang ginawa, isang bagay na matagal niyang iniiwasan. Hinahanap niya si Ethel, samantala si Ethel ay nasa probinsya, tumakas sa ingay ng lungsod. Sa bahay ng tiyahin niya, tinuturuan niya ang mga bata ng pagbabasa tuwing hapon, tahimik, payak, nguit buo. Teacher Ethel, sigaw ng isang bata. Babalik ka po ba sa Maynila? Ngumiti siya. Hindi ka pa alam. Sa gabing iyon, may dumating na mensahe sa cellphone niya. Ethel, nabasa ko ang liham ni Miguel. Nanlambot ang tuhod niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Alam kong nahuli na. Hindi ako humihingi ng kapalit. Gusto ko lang sabihin na mali ako at handa kong akuin iyon. Matagal siyang hindi sumagot. Sa wakas, nag-type siya. May mga paghingi ng tawad na hindi na kailangang sagutin. Pero salamat sa pag-amin. Sa pagbabasa ng mensaheng iyon, may naramdaman si Arthur, hindi pag-asa, kundi pananagutan. At doon niya naintindihan ang huling aral ni Miguel. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nagwawagi. Minsan, ito'y nagbabayad. At sa dilim ng gabing iyon, malinaw kay Arthur ang dapat niyang gawin. Hindi para makuha muli si Ethel, kundi para mading lalaking karapat-dapat sana kanya. Hindi tahimik ang pagbabayad ng kasalanan. Dumating ito sa anyo ng mga headline, mga bulong, at mga tanong na hindi kayang sagutin ng pera. Isang umaga, paggising ni Arthur, bumungad sa kanya ang balita. Monteverde Hair donates massive fortune, steps down from key positions. Nasa ibaba ang kanyang larawan, hindi ang ngiting pangnegosyo, kundi ang seryosong mukha ng lalaking handang bumitaw. Sa press conference, malinaw ang boses niya, ngulit mabigat ang dibdib. Ang yaman ay hindi sukatan ng pagkatao, sabi ni Arthur sa harap ng mga mamahayag. At ang paningin, hindi garantiya ng tamang pagpili. May mga nagtaka, may mga pumalakpak, may mga tumawa. Is this about a woman? Sigaw ng isang reporter. Tumigil si Arthur. Tumingin siya diretso sa kamera. Hindi, sagot niya. Ito ay tungkol sa isang lalaki na naging bulag kahit nakakakita na. Sa araw ding iyon, iniwan niya si Bianca. Walang iskandalo, walang sigawan, isang tapat na pag-uusap lamang. Hindi kita minahal ng buo. Amin niya. Tahimik na ngumiti si Bianca. Alam ko, at alam ko rin kung sino. Hindi na sila nag-usap pa. Samantala, sa probinsya, tahimik ang umaga ni Ethel. Abala siya sa pag-aayos ng mga libro sa maliit na silid-haralan. Ngunit nang marinig niya ang balita sa radyo ng tiyahin, ang batang bilyonaryo raw ay nagbitiw. Huminto ang kamay niya. Hindi siya natuwa, hindi rin siya nalungkot. May dumaan lang na alaala at kusa ring umalis.
Ngunit hindi natapos doon ang pagsubok niya. Isang hapon, tinawag siya ng punong guro. "Ethel," sabi nito, "may offer ka sa Maynila, isang NGO. Gusto ka nilang kunin bilang program coordinator." Nagulat siya. "Ako po?" "Oo, rekomendasyon mula sa Monteverde Foundation." Nanikip ang dibdib niya. Ayaw niyang umasa, ayaw niyang isipin na may kinalaman si Arthur. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ito ang pagkakataong piliin ang sarili niya, hindi bilang alaala ng kahit sinong lalaki. Sa gabi, nagsulat siya sa journal, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. "Hindi ko kinakailangang bumalik sa sakit para patunayan na magaling na ako. Kung babalik man ako sa Maynila, ito'y dahil gusto ko, hindi dahil may humihila." Sa Maynila naman, nag-iisa si Arthur sa isang maliit na apartment. Malayo sa mansyon, malayo sa karangyaan. Doon siya natutong magluto, maglinis, at manahimik. Isang gabi, may dumating na mensahe mula sa isang hindi inaasahang numero. "Kuya Arthur." Napaupo siya. "Gusto ko lang pong ipaalam, matagal pong masaya si Miguel kapag si Ethel ang pinag-uusapan. At bago siya mawala, sinabi niya, kung may magmamahal kay Ethel, sana mas mahal pa niya kaysa sa sarili niya." Napahawakan si Arthur sa dibdib. Sa gabing iyon, hindi siya umiyak dahil sa pagkawala, kundi dahil sa lalim ng pagmamahal na hindi niya naabot. At sa 2 taong minsang pinagtagpo ng kapalaran, isa ang bumagsak mula sa tuktok. Isa ang unti-unting umaangat mula sa dilim. Ngulit may isang huling pagtatagpo ang itinadhana, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong kailangang magpaalam ng tama. Hindi nila plenano ang pagkikita. Sa isang outreach program ng NGO sa isang liblib na barangay, abala si Ethel sa pamimigay ng mga libro at school supplies. Simple ang suot niya, puting polo, maong, buhok na nakapusod. Wala ang bakas ng dating sakit, ngunit naroon ang lalim ng mga pinagdaanan. "Ma'am Ethel, may darating po raw na donor," sabi ng coordinator. Tumanggo siya, hindi nagtanong kung sino. Samantala, sa kabilang bahagi ng barangay, bumaba si Arthur sa sasakyan. Wala na ang bodyguards, wala na ang mamahaling suit, simpleng long sleeves at sapatos na may alikabok. Sa unang hakbang niya papasok sa covered court, nakita niya siya. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi siya nilapitan ng konsensya, kundi ng kapayapaan. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang gulat, walang luha. Tanging isang tahimik na pag-unawa na darating din pala ang araw na ito. "Hi," sabi ni Arthur. "Hi," sagot ni Ethel. May munting ngiti. Naglakad sila palayo sa ingay, naupo sa gilid ng court kung saan tanawang mga batang naglalaro. "Hindi ko alam na ikaw ang donor," sabi ni Ethel. "Ako rin," sagot ni Arthur. "Pero siguro tama lang." Tahimik silang dalawa. Hindi awkward, hindi rin romantiko. Parang 2 taong tapos na sa digmaan. "Narinig ko ang ginawa mo. Ang pag-alis mo sa kumpanya, ang scholarship. Hindi iyon kabayanihan," sagot ni Arthur. "Utang iyon." Tumanggo siya. "Salamat." Hindi dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil pinili niyang kilalanin ang pagsisikap. "Masaya ka ba?" tanong ni Arthur. Maingat. Ngumiti si Ethel. "Oo, hindi palagi, pero totoo." Napabuntong hininga si Arthur. "Yon ang hindi ko natutunan noon." Tumayo si Ethel. "Arthur, gusto kong malinaw." Tumingin siya. "Minahal kita. Totoo yun. Pero mas minahal ko ang sarili ko noong umalis ako." Tumanggo si Arthur. May luha sa mata. "At doon pa lang kita tunay na minahal." Naglakad siya palayo, ngunit huminto sandali. "Salamat sa lahat." At paalam nang walang bigat. Habang papalayo siya, nakaramdam si Arthur ng kakaibang gaan. Hindi dahil may inabalik,
kundi dahil may natapos ng tama. At sa araw na iyon, sa gitna ng mga batang tumatawa at mga librong ipinapasa, ang dalawang pusong minsang nagdugo ay tuluyang gumaling. Hindi sa isa't isa, kundi sa katotohanan. Hindi lahat ng wakas ay may ingay. Minsan, dumarating ito sa anyo ng mga araw na unti-unting gumagaan, ng mga umagang hindi na masakit bumangon, at ng mga alaala na hindi na kailangang takasan. Sa Maynila, tuluyan nang lumipat si Ethel upang pamunuan ang programang pang-edukasyon ng NGO. Maliit ang opisina, siksik ang schedule, at kulang ang pondo. Ngunit buo ang layunin. Sa bawat batang natututong bumasa, sa bawat magulang na nagpapasalamat, may katiyakang tama ang pinili niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga report, may dumating na liham mula sa isang probinsya. Sulat kamay. Pamilyar ang tinta. Ethel, hindi ko alam kung tama ang mga desisyon ko, pero alam kong sinikap kong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Hindi na ako hihingi ng puwang sa buhay mo. Gusto ko lang malaman mong ang bawat proyektong sinusuportahan ko ngayon ay para sa mga tulad mo. Mga taong piniling manatiling totoo. Walang pirma, ngulit alam niya kung kanino galing. Gumiti si Ethel, hindi dahil umaasa, kundi dahil natanggap niya ang katahimikan bilang sapat. Sa kabilang dako ng lungsod, tahimik ang buhay ni Arthur. Walang kamera, walang palakpakan. Sa isang maliit na foundation office, siya mismo ang nag-aayos ng mga dokumento, tumatawag sa mga paaralan, at bumibisita sa mga komunidad. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang tao. Isang gabi, binisita niya ang puntod ni Miguel. Ginagawa ko ang kaya ko, mahinang sabi niya. Hindi para sa kapatawaran, kundi para sa balanse. Nag-iwan siya ng bulaklak. Wala ng luha. Wala ng panghihinayang na sumasakal. Sa mga sumunod na buwan, may mga bagong taong pumasok sa buhay ni Ethel. Mga kaibigang may iisang adhikain. Mga batang tinatawag siyang ate. At isang guro sa probinsya na madalas tumulong sa mga outreach. Walang pilit, walang pangako. Isang unti-unting pag-usbong. Samantala, si Arthur ay natutong mabuhay ng mag-isa at hindi na ito takot. Sa bawat umagang may liwanag, may paalala sa anya. Ang paningin ay regalo, ang pagpipili ay pananagutan. At sa isang lumang kahon sa kanyang apartment, itinago niya ang liham ni Miguel. Hindi na bilang multo ng konsensya, kundi bilang gabay. Sa huli, may mga kwentong hindi nagtatapos sa muling pag-ibig, kundi sa pagiging buo ng dalawang taong minsang nasira. At bago tuluyang sumara ang mga pahina, may isang huling kabanata pang naghihintay. Hindi para sa luha, kundi para sa katahimikang karapat-dapat. Tahimik ang umaga. Sa isang maliit na barangay school sa probinsya, nakatayo si Ethel sa harap ng mga bata. Hawak niya ang isang aklat na kupas ang pabalat, ngunit malinaw ang mga salita sa loob. Habang nagbabasa siya, may mga matang nakatingin sa kanya. Puno ng pag-asa, puno ng tiwala. At doon niya naintindihan, ito ang buhay na pinili niya. Hindi marangya, hindi perpekto, ngunit totoo. Sa labas ng silid-arlan, may lalaking nakasandal sa puno, tahimik na nakikinig. Hindi siya lumapit, hindi siya nagpakilala. Si Arthur iyon, dumaan lamang bilang bahagi ng huling donasyon ng foundation. Nakita niya si Ethel, mas malinaw kaysa kailanman. Hindi bilang babaeng iniwan niya, kundi bilang babaeng hindi na niya kailangang abutin. Ngumiti siya sa malayo, saka tuluyang umalis.
Sa Maynila, sa isang maliit na opisina ng foundation, may bagong plaka sa pader. Miguel Reyes Scholarship Program, para sa mga batang piniling magmahal ng higit sa sarili. Sa ilalim nito, isang pangungusap ang nakaukit. May mga taong dumarating upang buksan ang ating mga mata. May mga taong umaalis upang turuan tayong makakita. Sa huling pahina ng kanyang journal, nagsulat si Ethel. Hindi ako pinili ng lalaking minahal ko, ngulit pinili ko ang sarili ko at doon ako tunay na nakita. Sa kabilang pahina, sa sariling notebook ni Arthur, may iisang linya. Ang liwanag ay hindi nasusukat sa nakikita, kundi sa hindi mo na kayang talikuran. At sa puntod ni Miguel ay may bagong bulaklak ang inilagay. Walang pangalan ng nag-iwan, ngunit may tahimik na pasasalamat. Doon nagtatapos ang kwento, hindi sa kasal, hindi sa pagbabalikan, kundi sa kapayapaang pinaghirapan. Dahil ang tunay na pag-ibig, minsan ay hindi nagtatapos sa sila, kundi sa pagiging buo ng bawat isa. Wakas.